ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may hirap, may ginhawa. Ibig sabihin ng bawat pagsubok, pagtitiis at matinding sakripisyo ay may katumbas na magandang gantimpala. Ikaw kabarangay, meron ka bang mabigat na pagsubok na pinagdaraanan? Dear Papa Dudut, lahat tayo ay dumaraan sa krisis sa buhay. Yung klase ng pagsubok na halos magpadapa na sa atin dahil sa hirap at sahol ng mga nangyayari. Minsan ay napapatanong tayo sa Diyos kung sisikat pa nga ba ang araw pagkatapos ng unos. Yun kasi ang nasa isipan ko ng mga panahong yon, kaya nga naisip kong magbahagi ng sulat sa inyong programa na Barangay Love Stories. Gusto kong kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang aking kwento. Pero bago tayo dumako doon ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Oyo, 28 years old at taga Muntinlupa. Pero tubong Zambales talaga ang angka namin. Doon ako pinanganak at nagkaisip, bata pa lamang ay pangarap ko nang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya nga kahit mahirap, nag-working student ako sa pamamagitan ng pagkakargador sa palengke Papa Dudut. Lintik naman ang buhay ito. Lagi na lang walang pera mga tao. Oy, Larry! Mabinahon ka nga lang. Ang dami mo ng pinggan na nababasag. Nay, tay, ano po ba nangyayari? Ay, andiyan ka na pala, Oyo. Hoy! Oyo! Bakit ngayon ka lang dumating, ha? Anong oras na, oh? Ang alam ko, kanina ka pa tapos sa klase mo, ah. Tay, dumiretso po ako sa palengke kasi may trabaho po ako eh. Trabaho akin ang pera mo. Po? Sabi ko, may trabaho ka, eh. Di akin na yung pera mo kasi bibili ako ng alak. Ayoko, tay! Anong ayaw mo? May paggagamitan po ako nito. Tsaka hindi ko po pwede ibigay sa inyo para lang ipambili nyo ng alak. Ba, pinagdadamutan mo na ako ngayon, ha? Ano ka ba naman, Oyo? Ibigay mo na lang kasi. Nay, pambibili ko to ng project namin sa Sabi school eh. akin na yung pera mo. Ay, Diyos ko, Larry! Kumalma ka nga lang. Oyo, ibigay mo na sabi sa tatay mo yung pera. Sige po, ito na po, tay. Ito na. Ibigay mo rin pala, dami pang pasakali eh. Oh, ano iniiyak-iyak mo dyan, ha? Ay, kakarampot nga lang to. Kala mo pa naman, malaki tong pera mo. Pinagdadamot mo pa. Kahit na maliit lang po yan, pinaghirapan ko yan. Tapos kukunin nyo lang? Aba, malamang. Tatay mo ko, kaya dapat bigyan mo akong pera. Ay, Larry, umalis ka na nga. Doon ka na sa inuman. Umalis ka na rito. Aalis talaga ako, Berna. Di mo na ako kailangan pagtabo yan. Pwede na to. Makakabili na ako nito ng alak. Maiwan ko na kayo, ha. Magsasaya lang ako. Vincent! Ano pang iniiyak-iyak mo dyan? Umalis na nga yung tatay mong maingay tapos ikaw naman ang pumalit. Ang mabuti pa, manahimik ka na lang dyan. Natutulilig na ako sa kaiiyak mo. Malalaki mong tao eh, para kang ewan. Ay, buwisit naman talagang buhay tao. Papa Dudut, mekaniko ang tatay Larry ko, samantalang housewife naman si Nanay Berna. Pero hindi sila perpekto. Dahil kahit naghihirap na kami sa buhay ay meron pa rin silang kanya-kanyang bisyo. Lasenggo ang tatay ko samantalang sugarol naman si nanay. Pareho ring maiksi ang pasensya nila, maingay, palamura at bayolente. Kaya nga walang kapayapaan sa sarili naming tahanan. At dahil sa pagkuha ni tatay sa pera na kinita ko ay nagkaproblema ako kung saan ko kukunin ang pambayad sa project ko sa school.
Hindi na rin kasi ako binibigyan ng baon ng mga magulang ko kesyo gipit nga raw kami sa pera. At mas gusto na lamang nila na magtrabaho ako kesa magtapos ng pag-aaral. Nay, sino po yung matandang babaeng pinakilala niyo sa akin kanina? Parang iba po kasing kung makatingin. Bakit, Toyo? Nalalagkitan ka ba sa tinginan niya sa'yo? Ay, siya si Mrs. Veronica. May-ari siya ng maraming planta sa Maynila na paggawaan ng mga printing material. May lupain din sila rito. Tapos ayun basta anak, tinanong niya kung gusto mo raw bang magtrabaho sa kanila kapalit ng pagpapaaral niya sa'yo sa kolehiyo. Po? Di ba, pangarap mo magkolehiyo? Siya hindi nga kita kayang pag-aralin na kaya pinagtatrabaho na lang kita. Kaso mukhang kursunada ka nung matanda, Oyo Kaya, pati mo na lang samantalahin yung pagkakataon. Sumama ka na sa kanya para makapag-aral ka tapos nangako siya sa amin, padadala niya kami ng pera buwan-buwan. Tay, ayoko nga po. Bakit ayaw mo sayang naman yung oportunidad. Masama po yung kutob ko sa kanya Tsaka mamaya, baka kung saan ako dalhin nun. Bakit naman po kayo pumayag na sumama ako sa kanya? Hindi po ba kayo nag-aalala ni nanay sa akin? Baka mamaya kung ano pang gawin sa akin nun Ay nako, masyado ka namang maruming mag-isip. Marami na nga siyang mahihirap na pinag-aaral. Nagkakawang gawa lang yung tao. Basta, ayoko po. Kung kawang gawa yun, bakit may pera na kabayaran? Ibig sabihin, para nyo na rin po akong binenta sa kanya. Ano ka ba naman bata ka, Dami-dami mo sinasabi dyan, Oyo. Hindi mo na lang kami isipin ng nanay mo at ng kapatid mo, no? Malaki ang silbi ng pera na ibibigay niya para sa pamilya natin. Isipin mo na lang na pambayad utang namin yun at pambili ng makakain. Di lumabas din po yung totoo. Anong totoo ha? Nahanda kayong ibenta ako para lang kumita kayo ng pera. Ganyan na po ba talaga kayo kadesperado? Ano sabi mo? Baka nakakalimutan mo, kami pa rin ang mga magulang mo. Hindi ko po nakakalimutan yun, Tay, pero sobra na po kayo sa akin. Sa akin na sarili nyo pang anak. Sa mahirap nga ang buhay natin. Buti sana kung nakakatulong na kitang magtrabaho kaso hindi. Mas gusto mo pang mag-aral. Sa di naman natin sigurado kung may mapapala ka dyan pagdating ng panahon. Tama ang tatay mo, Oyo. Maaatim mo ba na magutom kami ng mga kapatid mo? Ay, mag-isip-isip ka naman. Unahin mo ang kapakanan namin na pamilya mo. Papa Dudut, aaminin kong tinablan ako sa mga salita ni nanay at tatay. Nakaramdam ako ng labis na konsensya. Bilang panganay, iniatang na nila sa mga balikat ko ang responsibilidad upang buhayin ang pamilya namin. Kaya nga bata pa lamang ako ay nabibigatan na talaga ako sa pagdadala ng buhay. Subalit wala naman akong magawa dahil malambot din ang aking puso. At hindi ko kayang makita na nahihirapan at nagugutom ang aking mga kapatid. Ang totoo ay naisip kong pumayag na lamang sa gusto nila nanay na magtrabaho kay Miss Veronica. Pero may kung anong bumulong sa akin na huwag. Kaya namang pagtiyagaan ko na lamang, Papa Dudut. Ang pagkakargador ko hanggang sa makagraduate ako sa high school. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masama ang loob sa akin ng magulang ko dahil hindi ko raw sila inisip. Pero hindi yun totoo dahil lagi silang laman ng isipan ko. Sa katunayan ay daladala ko na nga sa trabaho at eskwelahan ang problema ko sa bahay namin. Hindi na rin ako makatulog ng maayos sa gabi at nababalisa na rin po ako. Kitang-kita na yon sa itim ng mga eye bags ko at payat na pangangatawan. Habang tumatagal ay hindi nagbabago sina nanay at tatay kaya nga hindi ko rin mapigilang magtanim ng sama ng loob sa kanila dahil sila ang mga magulang subalit parang bata sila na alagain kung umasta. Naiinggit tuloy ako sa ibang kaedad ko na merong maasahan at responsableng mga magulang
Papa Dudut. Nadagdagan na naman ng konti yung ipon ko. Sumweldo ako ngayong araw. Nung huling buhatin ko yung alkansya ko, mabigat na eh. Marami-rami na rin ako naipon. Dito na po ako. Tay! Tay, ba't niyo po hawak yan? Ha? Yung alkansya ko! Ano? Ito ba? Hindi ko naman alam na sa'yo pala to. Akin nga po yan, Tay. Ipon ko po yan eh. Talaga? Buti ka pa, may ipon. Akin na po yan. Parang awa niyo na, Tay. Nak, pwede bang hiramin ko muna tong ipon mo? Sige na, may paggagamitan lang ang tatay. Ayoko, Tay. May pinaglalaanan na rin ako ng perang yan. Pangkolehiyo ko po yan eh. Ganon. Mukhang di naman to sasapat. Barya-barya lang naman yata laman nito. Baka kukulangin pa rin. Saka di ba? Sinabi ko na natigilan mo na yung pangangarap mo magkolehiyo. Mahirap lang tayo. Para lang sa mayayaman ang pag-aaral ng ganong katagal. Dapat ang ginagawa mo, nagtatrabaho. Kahit mahirap, pwede pa rin naman po akong mangarap, Tay. Kaya akin na yan, nakikiusap ako, Tay. Pera ko naman yan eh. Ipon ko po yan sa pagkakargador. Hihiramin ko nga lang. May paggagamitan ako, di ka ba nakakaintinding bata ka? Mag-ipon ka na lang ulit. Total, magaling ka naman magtago ng pera sa amin. Kaya pala kakarampot lang inaabot mo sa amin. Dito mo pala sa alkansya mo lahat nilalagay. Akin na to ha. Tatay mo naman ako eh. Kung ano ang iyo, akin din. Ayoko nga po! Ano nga ayaw mo? Akin na yan, Tay! Akin na sabi! Kung akin na to, manahimik ka na lang dyan! Akin na po yan! Hoy! Tigilan mo yan ha! Hindi mo makukuha tong alkansya na to, akin na to! Hindi nga pwede sabi! Ganun ha? Pwes etong sa'yo! Ha? Ano? Ha? Sandali! Ano nangyayari rito? Sumasobra na po kayo, Tay, ha? Lagi nyo na lang ako pinagnanakawan. Pero hindi na po ako makakapayag na gawin nyo pa yon. Talaga? Sige! Halika! Kunin mo sa akin tong alkansya mo, dali! Hinahamon kita! Kukunin ko po talaga yan! Diyos ko! Nari! Akin na! Nari, ano ba? Ibigay niyo sa akin, Tay! Ay, tumigil na kayo! Ayaw! Ayaw! Papa Dudut, nagpangbuno kami ni tatay hanggang sa tuluyan ko nang naagaw ang alkansya ko sa kanya. Tapos sa takot ko na makuha niya ulit yon sa akin ay mabilis akong tumakbo papalayo sa tinitirhan namin. Walang direksyon ang daang tinahak ko basta ang nasa isipan ko lamang noon ay makaalis sa poder ng mga magulang namin. Hindi nga nagtagal ay napunta ako sa pangalaga ng tiyang Mila ko na nasa kabilang barangay lamang namin. Kapatid siya ng nanay ko pero hindi sila magkasundo. Nakiusap ako na doon muna tumuloy sa kanila, total ay meron namang espasyo doon dahil malaki ang bahay nila. Sinabi ko rin kay Tiyang Mila na huwag niyang ipapaalam sa mga magulang ko ang kinakaroonan ko. Bagay na wala namang kaso sa kanya dahil matagal na panahon na silang hindi nagkakausap. Maraming salamat po, Tiyang Mila, sa pagpapatuloy niyo sa akin dito sa bahay niyo. Aba, kung akala mo libre ang pagtuloy mo rito, nagkakamali ka. Kailangan mo pa rin pagtrabahuhan yung pagtira at pagkain mo rito. Sakto. Plano sana namin kumuha ng tagalinis ng bahay tsaka anong hardin namin. Buti na lang dumating ka. Ikaw na lang ang gumawa nun. Wala naman pong kaso yun. Kayang-kaya ko naman po maglinis ng bahay. Oh, buti naman. Teka, nag-aaral ka pa ba? Graduate na po ako ng high school pero plano ko pa po sana magkolehiyo. Kaya lang ayaw nila nanay at tatay kasi gastos lang daw po kaya pinagtatrabaho na po nila ako. Di kung gusto mong mag-aral, pwede naman kitang pag-aralin. Basta ipangako mo na magiging masipag ka sa paninilbihan mo rito, ha? Nako, pag yung asawa ko umuwi galing sa Amerika, ayaw talaga nun na maruming bahay. Metikuloso kasi yon hindi naman ako ganun kasinop. Kaya umaasa ako na ayusin mo ang trabaho mo rito, ha, Oyo? Wag na wag mo akong ipapahiya sa asawa ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tiyang. Maraming salamat po. Wag ka na muna magpasalamat. Wala pa nga Tsaka titingnan ko muna ang gawa mo kung maayos at kung karapat-dapat ba kitang pagkatiwalaan at pag-aralin.
Kaya galingan mo dahil sayang ang oportunidad. Lalo na, di ka naman mapag-aral ng mga magulang mo na kung umasta mahirap pa sa daga. Saan po pala ako matutulog, Chang? Aha, oo nga pala. Doon ka na lang sa bodega matulog. Medyo maalikabok lang yon, kaya kailangan mong linisin. Itabi mo na lang yung mga gamit mo ha, pero ayusin mo para walang magkahulog-hulog. Bakit po sa bodega? Bakit hindi? Sa doon ko gusto na matulog ka. Choosy ka pa nakikitara ka na nga lang dito. Tsaka wala ka naman dalang gamit Yan lang suot mong damit, tsaka yung, yung garapon na yakap-yakap mo ha. Ano laman yan? Wala po. Wala bang lamang bomba yan ha? Ay, wala po. Buti naman kasi lagot ka talaga sa akin. Sige na, simulan mo nang linisin yung tutulugan mo para matapos ka na kagad. Yung bilin ko, Oyo ha? Ayusin mo na walang masira sa mga gamit na nandun. Kundi, malilintikan ka sa akin. Opo, Chang Mila. Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko kay Chang Mila dahil pinatuloy niya pa rin ako sa bahay nila. At ang magandang balita pa doon gusto niya raw akong pag-aralin. Siyempre natuwa ako dahil hindi ko na poproblemahin ang pangarap kong makapagtapos sa kolehiyo. Kaya nga nagsipag ako at nakisama sa abot ng aking makakaya. Hindi na rin ako noon bumalik pa sa dati kong pinagtatrabahuhan bilang kargador, kaya alam ko na pupuntahan ako doon ni tatay o di kaya ay ipagtatanong ni nanay. Desidido na akong hindi na ako magpapakita sa kanila dahil sa ginawa nila sa akin. Bagaman aminado ako na may bahagi sa puso ko na nakokonsensya, lalo na iniwan ko ang aking pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nangako ako sa aking sarili na sa oras na makapagtapos ako sa kolehiyo at nagkaroon ng maayos na trabaho ay babalikan ko ang pamilya ko. Lalong-lalo na ang aking mga kapatid. Kaya nga nagsikap ako, nagpakasipag sa paninilbihan kina Chang Mila kahit na madalas nilang iparamdam sa akin na hindi ako belong sa pamilya nila. Bagaman thankful ako sa tiyaheng kong yon ay hindi maikakaila na meron talaga siyang kakaibang ugali. Mapagmataas siya, dala na rin siguro ng nakaangat niyang estado. Pero pinabayaan ko na lamang siya at nanahimik ako't ginawa na lamang ng maayos ang aking trabaho. Kaya lang ay unti-unting lumalabas ang tunay niyang kulay, mata pobre pala talaga siya, Papa Dudut. Kumukuha lang po ng konting pagkain. Anong konti dyan Ang dami mong hawak ko. Bitiwan mo yan. Balik mo yan sa ref ko. Chang, parang awa nyo na, nagugutom na kasi ako Problema ko pa ba yun? Bakit hindi ka maghanap ng pagkain sa kaldero? Bakit dyan ka naghahalongkat sa ref ko, ha? Siguro gusto mo yung mga mamahaling kong pagkain, no? Wala naman po akong makain Wala rin po kasing tinitirang pagkain sa akin sa kaldero, Chang. Napansin ko po nitong mga nakaraan, hindi nyo na ako tinitiran Bakit hindi ka na lang kasi bumili ng sarili mong pagkain sa allowance na binibigay ko sa'yo? Kesa naman dito ka pa sa bahay namin nakikikain. Pero kulang po kasi yung pera na binigay nyo para sa mga proyekto ko sa eskwelahan, Chang. Wala na po akong ekstrang pambili ng pagkain, kaya kahit konti lang po sana mapagbigyan nyo ako. Hoy, sa panahon ngayon wala nang libre. Ultimo pagkain mo dapat pinagtatrabahuan mo ng pambili. Pero nagtatrabaho naman po ako Naninilbihan ako ng maayos dito sa inyo. Oo nga. Kapalit ng pag-aaral mo ang bayad, di ba? Tsaka ng panunuluyan mo rito. Ano pa bang gusto mo? Sabi niyo po kasi pati pagkain ko sagot niyo. Oo, pero nagbago ng isip ko. Bakit naman po, Chang? Anong bakit? Sa gusto ko lang. Ano magagawa mo? Tsaka nagtitipid na ako. Ang dami ko nang pinagkakagastusan, no? Diyan pa lang sa pagpapaaral ko sa'yo dapat magpasalamat ka na. Kung gusto mo talagang makakain, di gumawa ka ng paraan. Kahit konti lang, panlaman tiyan lang. Gutom na po kasi talaga ako Sakit na ng tiyan ko Nanginginig na rin po yung katawan ko Nahihirapan nga po akong kumilos dahil sa gutom Naku!
Chang, hindi ako nag-iinerte, Chang. Gusto ko lang pong kumain talaga. Kahit konti lang, Chang. Parang awa niya na. Kasi kahit isang pirasong biskwit lang, Chang. Malamanan lang po yung tiyan ko. Sige na naman po. Oh. O siya. Sige, isa lang ha. Kumuha ka dyan sa ref ko. Tapos kainin mo na. Para naman makapaglampaso ka na ng sahig. Papa Dudut, dali-dali akong kumuha ng isang pirasong biskwit sa refrigerator ni Chang Mila at mabilis na nilantakan yon. Kulang na lang ay pati ang plastic nito ay kainin ko. Nakita ko namang napailing sa akin si Chang Mila at sa totoo lang ay hindi po ako busog ng mga panahong yon. Pero wala akong magawa dahil binabantayan niya ako. Hindi yun ang unang beses na pinagdamutan niya ako ng pagkain dahil lamang biglang nagbago ang isipan niya. Halos araw-araw nila akong hinahayaang magutom at wala silang pakialam kahit na bumulagta na ako sa sobrang panghihina. Kaya ginagawa ko ay nagnanakaw na lamang ako ng panlaman sa tiyan. Awang-awa ako sa sarili ko, Papa Dudut. Tumakas nga ako sa poder nila nanay at tatay pero mukhang mas masahol pa sa impyerno ang napuntahan ko. Kaya naman kinailangan kong gumawa ng isang desisyon. Dahil kung hindi ay baka tuluyan na akong mamatay ng dilat ang aking mga mata. Ayo, ayusin mo yung pagbubuhat ng mga kahon, ha? Babasagin at mamahalin ng mga laman yan, nako! Chang, sandali lang po. Ano ba yon? Ha? Bakit ka tumigil? Nahihilo po kasi ako eh. Ha? Ano sabi mo? Ay! Yung kahon! Diyos ko, yung laman ng kahon ko! Pasensya na po, Chang. Mga mamahaling vase pa naman ang laman ng kahon na yan, Oyo! Pero anong ginawa mo? Ay, naku, ayusin mo yan. Diyos ko! Pasensya na po. Gutom lang kasi Palagi ka na lang gutom, ha? Ikaw, palagi ka na lang gutom! Palagi ka na lang gutom! Nasasaktan ako, Chang! Ay, masasaktan talaga kita. Ha? Kasi napakalampa mong bata. Binasag mo pa yung mga vase ko, oh. Ay, naku, ikaw talaga, lintik ka. Aray! Yan ang dapat sa'yo. Yan! Ay! Tiisin pa ng matagalang trato sa akin ni Chang Mila. Ayoko na. Mas masahol pa ang buhay ko rito sa bahay nila kaysa sa puder ng mga magulang ko kaya alis na ako. Pero kailangan ko muna kumain. Teka, nasa na nga ba yung mga pagkain nila rito? Alam ko meron dito sa mga cabinet eh. Tama, meron dito. Gutom na ako. Damot kasi nila sa akin para bang mauubusan sila ng pagkain. Ay! Ako! Si Chang Mila. Sino yan? Anak, ikaw ba yan? Aya! Aya, ikaw ba yan? Chang, may... Bakit may hawak-hawak kang tinapay, ha? Saan mo kinuha yan? Aba, sinasabi ko na nga ba eh. Kaya nagkakandawala mga pagkain namin kasi ninanakaw mo. Chang, parang awa niyo na gutom lang po. Wala akong pakialam! Ibalik mo yan sa akin! Chang, pasensya na po pero hindi ko na kaya ang trato niyo sa akin. Mabuti pa alis na lang ako sa poder niyo. Hoy! Aya! Pasensya na po, Chang. Aya! Bumalik ka rito, bata ka! Papa Dudut, bit-bit ko noon ang backpack ko na pinaglalagyan ng damit, alkansya at pagkain na ninakaw ko kina Chang Mila. Nanakbo ako ng mabilis katulad ng pagtakbo ko noon palayo kina nanay at kay tatay. Wala akong direksyon at hindi ko alam kung saan ako tutungo. Naiyak na lamang ako sa labis na pagod at pagiging miserable ng pakiramdam. Tumigil na lamang ako sa pagtakbo noong napansin kong malayo na ako sa panganib. Iyak ako ng iyak habang kinakain ang pagkain na kinuha ko kina Chang Mila. Gulong-gulo ang isipan ko sa kung saan ba ako patutungo pagkatapos ng lahat. Wala na akong mauwi ang ligtas na lugar sapagkat hindi rin ligtas kasama ang pamilya ko.
Ilang gabi din po akong nagpagala-gala at natulog sa kalye bago ako nagdesisyon na lumuwas sa Maynila gamit ang pera na naitabi ko mula sa allowance na bigay sa akin ni Tiang Mina. At doon na nga nagbago ang lahat dahil napasok ako sa isang shelter na tumulong sa akin, nagpakain at nagbigay ng matutuluyan. Hindi ko na idedetalye ang mga nangyari subalit sa kasalukuyan ay nasa maayos na kalagayan ako. May masisilungan at hindi na rin nagugutom. Tunay na mabuti ang Diyos dahil kahit dumaan ako sa matinding pagsubok noong araw ay tinulungan niya pa rin akong makaahon at makausad. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko and God bless and more power sa Barangay Love Stories. Sana'y marami pa kayong ma-inspire na mga kabarangay natin. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Oyo. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.